Ulit po tayo guys, no? Pangatlong impeachment naman ang inihain po tungkol kay Sara Duterte. Ito po yung natatakutan ng ating kaibigan natin, Dwindy. Kasi po ay parang tagilid po daw ang Duterte po ngayon. Kaibigan, tay, unsa man yun ni tay, tinuod tay, ano po talaga ang nakukuha ninyo mga impormasyon po dito tungkol po sa impeachment na inihain po ng simbahan, di ba? May isang simbahan na naghain po daw guys na pangatlong impeachment. Ito po yung napakadelikado kapag ito ay mangyayari na kung sino man po yung agree dyan, kung ilan po yung para po ay matanggal si BP. Delikado po si BP ngayon guys, no? Ayaw po nila tantanan. Gusto po talaga nila matanggal sa pwesto bilang pangalawang presidente. Tay, unsa man imong nakita karon tay? Totoo yan tay? Hala ka. Kapag ito ay mangyari tay, anong mangyayari dito? Tatanggalan po talaga sa pagka-vice presidente? Guys, nakakatakot itong balita ni tatay, oh. Naku po, kung sa may tabuan ni tay, kung matinuod ni tay, comment po kayo guys ha, kung nakalimutan ko na kung ilan po talaga, 13 man yata, 1/3. Basta, kung sino man po daw yung agree dyan na mga congressman, no, na magpataas diha na para sa impeachment na tanggalon si BP, tagilid na po talaga si BP ngayon guys kapag ito ang mangyari. Kasi po, basta hindi ko lang po talaga guys na ko lang to, meron lang po nag-chat na meron pong simbahan na nagpatupad nito na pangatlong impeachment para po ay matanggal si BP sa kanyang kinauupuan bilang pangalawang presidente. Kaya natatakot si tatay na meron naman pong pangyayari na hindi po natin magugustuhan. Nako, magkakagulo. Pero tay, kung ito ay mayroon po talaga ng mga congressman na magpataas dire na payag po sa impeachment na matanggal po si BP, unsa magimahitabo tay, tagilid din siya. Tagilid po ang kalagayan ni Naku po. Abangan na lang po daw natin kaya sabi ng ating kaibigan. Pero ito po ang aabangan ninyo, no? Sinabi ni tatay, ano po yan tay? Nako. Sa totoo lang guys, haka-haka po ng mga tao na ipinapaabot po natin, no? Hindi po natuloy ay yung INC na mag-rally. Pero ipinapaabot ni tatay, no? Sila po talaga ang nagpapagitna ngayon, no? Sila po ngayon ang gusto magpaabot para po ay peaceful na maging maayos po ang ating bansa. Abangan po daw natin, sabi ni tatay, kung anong resulta dito sa kanilang rally. Mayroon nakita si tatay na mag-rally po ang INC ngayong January, kano sa tutay? January 13 daw, no? Buong Pilipinas ito mangyayari, rally po ng INC. Ito po yung hula ng ating kaibigan ngayon. Ngayong Pizza 13 sa Enero. Doon po daw sa lapitan ni tay, mag-rally daw. Diya sa Davao, no? Diya sa Davao mag-rally ang mga INC guys para po gawin na hindi po, no? Kagustuhan nila na mangyayari po yung mga kaguluhan po sa ating bansa. Gusto po nila na tahimik at magmahalan. Yun po talaga ang kanilang ipapaabot. Pero bakit po marami po mga gusto po talaga ng kaguluhan dito tayo, at saka yung mga iba na mga relihiyon din na gusto po talaga ipa-impeach. Paano magsalpukan yan sila? Kayo na lang po daw bahala guys kung sino po ang inyong ibubuto dyan ha. Kayo na lang po bahala kung sino po yung mga totoo na nagmamalasakit po dito sa ating bansa ha. Kung sino man po yung mga relihiyon na yan na tinutukoy ni kaibigan, kayo na lang po kung ano man po ang kanilang mga
tama na mga ginagawa na para po ay maging peace po ang ating Pilipinas. Kaya abangan po ninyo, sabi ni tatay, kung pagkatapos po sa rally, kung ano po ang mangyayari ito pagkatapos ng rally. Sana, no, hindi po ito mayroong pinapanigan, kundi kagustuhan nila, gitna po sila. Ito po yung sabi tatay. Tay, bakit po magrally pa yung INC, tay? Baka, ha? Ito po ang sabi ni tatay. Alam mo ba, itiit, yung rally po ng INC, hindi po yan na meron silang pinapanigan, na hindi po, wala po sila pinapanigan, kundi ang pinapanigan po nila, yung hindi pagsang-ayon ni BBM sa impeachment po laban kay Sara. Gusto po nila na ipaabot na hindi na lang. Napaka sakit po talaga tayo, no? Marami po ng babato po talaga ngayon na hindi po maganda sa bawat po mga namumuno sa ating bansa. Kaya nagpapasalamat po tayo, guys. Meron po tayong mga kaibigan nagpapaabot. Iwan ko lang, guys, kung meron po pa talaga na mga rally ngayong 13. Basta siya ipinapaabot po ng ating kaibigan na ngayong 13 na ipaabot nila sa tuwa, mag-rally daw ang ANC. Abangan po natin, kasi baka dito po talaga hindi magkaunawaan, kasi meron pong relihiyon na gusto po talaga ng impeachment. Meron pong relihiyon ngayon na nasa gitna na ayaw po nila ng gulo. Kaya kayo na lang po maghusga dito, guys, kung alin sa kanila ang inyong nagugustuhan. No? Kasi pag yung mga budget na yan, kahit pa ay ano yan, kung sinong gumamit yan, kung si Sara man, kinurap man niya yan, kung sino man yung nagkurap dyan, sanay na tayo. No? Nabuhay tayo dito sa mundo na hindi tayo humihingi sa kanila. Wala tayong hininging pagkain sa kanila. No? Kaya lang hindi lang po nila pinahalagahan po yung mga suporta ng taong bayan na nagmamahal sa kanila. Kaya napakasakit, no? Kaya ito po ang ipapaabot ni tatay. Kung mayroon po ba talaga na mga politika na plano na mabuti. Wala yun daw, guys. Kung unsa man daw ang inyong narinig dati na ipinapaabot ng kaibigan natin na walang mapipili, sabi ng ating kaibigan, no, walay mapili tungod kay ang ilahang gidaganan kwartaman, no, hindi yan tatakbo ang isang tao kung wala po silang hinangad. Ito po ang pakakatandaan natin. Sayang ang atong pag-idol, no, sayang jud kaayo. Pero alam mo kabalaka, guys, huwag kayong mawala ng pag-asa ngayon, dahil po ay pagkatapos ng kaguluhan nito, mararanasan po natin na mayroon at mayroon. Sana makapagpasya yan na siya po ang tatakbo. Abangan po ninyo, guys, sa susunod ng ating kabanata. Tama ba itong kabanata na to? Basta ipinapaabot po namin, guys, tagilid po si Sara ngayon. Lalo na pangatlong inihain po na impeachment laban sa kanya, na gusto po talaga na siya ay pataubin. Lalo na mangyayari na si Digong na ang tumayong abogado ni BP Sara Duterte, no? Ito po talaga ang mangyayari dito na pagtanggol po. Ipagtanggol talaga niya yung kanyang anak dahil po sa nakikita niya na panggigipit. Malalaman po ninyo dito, guys. Basta sinabi namin, wala kaming pinipili, ha. Oo, nasa gitna lang po kami lagi. Basta lahat, walang mapipili dito sa politika. Puro itim. Puro itim. Mura yun na, guys, ako masulti.